Pagdating sa paseksiyan, hindi talaga nagpapauli ito si Maris Racal. Pinatunayan niyang kayang-kaya niyang makipagsabayan sa kahit sino. Sa kanyang recent Instagram post, nagbigay si Maris ng mga modern angel vibes na talagang agaw pansin. Suot ang kanyang jeans at crop top with matching wings, parang naglalakad siya mula sa langit pababa sa lupa. Binida nga niya ang kanyang super nipis at coverlicious na bewang na parang naskap ni Michelangelo mismo. Hindi na nakapagtataka na maraming netizen ang nagkomento ng inggit paghanga sa kanyang effortless na sex appeal. Kilala si Maris bilang isang kikay at sweet girl kaya naman marami ang napabilib sa kanyang bagong peg na mas daring at confident. Kung dati palaging sweet and wholesome ang image niya, ngayon ay parang may pa-surprise siya, isang magandang sorpresa na welcome sa kanyang fans. Bonggang-bongga. May isa pang netizen na nagbiro pa na si Maris ay para raw si Sunny Angel, yung collectible na laro ang baby na may pakpak. Kaloka diba sa unang tingin, nakakaaliw pero talagang nakakatuwa ang creativity ng mga comments. Binalikan ng mga miyembro ng super P-pop group na SB19 ang matitinding challenges na naranasan nila noong nagsisimula pa lang sila sa entertainment industry. Inamin ng grupo na may pagkakataong gusto na nilang sumuko at mag-quit dahil parang feeling nila hindi na kaya ng kanilang katawang lupa ang napakahirap na training. 2 episode ang inilaan ng programang Fast to Quit Boy Abonda para sa guesting ng SB19 noong August 26 at ang part 2 na mapapanood noong nakarang hapon August 27. Sa unang bahagi ng programa ay binagi ng tinagurang P-pop kings na sina Pablo, Stel, Josh, Ken at Justin ang mga pinagdaanan nila bago marating ang estado nila ngayon. Tinanong ni Tito Boy kung ano ang naging buhay ng SB19 noong 2016 hanggang 2019. Tugon ni Pablo, during those years, dyan ko po maranasan yung pinakamasayang moments ng buhay ko. Kasi ginagawa ko yung gusto ko, doon po nabuo yung maraming memories and masasayang pangyari po sa buhay ko. Anya, ayon naman kay Justin, napakaraming unforgettable moments ng grupo noong mga panahong yun at inamin dun din nila naramdaman na parang ayaw na nilang ituloy ang kanilang ginagawa. Payag ni Justin, siguro po nang ibabaw lang po talaga yung passion namin. Nung time po kasi na yun, marami pa kami. 2017 po nung pumasok po ako ng training nila. Naibahagi ni Ken na ilang taon din silang nag-training sa ilalim ng isang Korean entertainment company. To be exact, dito po kami nag-train sa Philippines and I was the last member to join the group. Aminado siya na talagang nahirapan siyang mag-adjust sa buhay niya rito sa Maynila dahil totoo naman siya isa siyang proud promde na mula sa Zamboanga. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-ring ang notification bell para sa latest at legit chika updates.